And I am live. Good evening, everyone. Shelo here. Okay, it's Friday again. And isa lang ibig sabihin nito. It's our 4th episode na on our business talks with Chris and Bianca. And tonight, hindi lang sila ang aking guests. Meron kaming special guest na na-invite to share his journey on the online business. And today's topic is how do you balance family, work, and business life. So, yeah, while waiting for them, so if you guys have a question, just put on the comment below para lalo na pag dumating na yung guest namin, para on the spot we can ask those questions at masagot niya. Alright? So, yeah, let me know guys, where are you tuning from? I'm here in Alberta, in Edmonton, or Spruce Grove, to be exact. It's 8:30 p.m. here. I know yung mga kasama ko, they are waiting for this one. They are waiting for, this episode. This is the 4th one. So, it's, tawag dito, it started just like a go live guesting, and then now, ginagawa na namin to every Friday to answer the most frequently asked questions regarding the online business. All right? Okay, let me bring in Chris and Bianca now. All right. Yeah, galing sila sa labas every Friday. Of course, it's the weekend, so we're all busy, right? So, lagi may extracurricular activities, especially winter is coming and fall is here. There you go. Hi. Hello, Chris and Bianca. Hi, everyone. Hi, good evening. Good evening, everyone. Yeah, Basta. I'm good. Yan, na as usual, it's Friday evening. I'm doing my laundry again. And as usual, galing kami sa labas. We Yeah. have a busy day. So tonight, our topic is going to be the question is, how do you balance family, work, and business life? So, and also not just that, we have a special guest tonight, and we're just waiting for him. Yeah, to hop on para makita ng mga viewers natin. So, yeah, let us know guys, where are you tuning from? So, Excited na rin. to know how global we are. So we are here on our personal pages or personal profile right now. Wala kami sa mga business pages namin, but later on, after this live, we're gonna post this recording sa mga business pages namin so that yung mga followers namin doon, they can watch this. And this is Tagalog, English, dedicated for all our families and friends, and all yung mga nag-a-add sa atin as friend kasi mga nag-i-inquire regarding sa business, right? So we want to give them more information regarding the online business. So if you guys have questions, again, just put it on the comment section, right on the comment section below. Yeah. And we will answer those. Yes. All right. Yeah. Thanks, Edralyn, for watching. So yeah, where is our guest? Yeah. Hold on. Fresh from coaching call. Yeah, fresh from coaching call, and Hindi pa siya. Gumagawa pa ng kape. Yeah, asan na ba siya? So it's, again guys, it's been a busy week. So every day yung online business po namin is sumasabog. Every day we have action takers. Every day there's coaching call. Every week there's new business partners, actual business partners opening their business. So nakakatuwa, keeps on expanding and expanding and expanding. Hindi na talaga mapipigilan pa. Yep. So this September is really a super
sabi nga ni Bianca, September. Super September. Anong tawa sa Super Timber! Super Tumblr. September? So, right? Yeah. Super talaga. Daming Uh, Yan, so congratulations again, Chris and Bianca, for hearing 5 figures in just a span of 2 weeks. So, as you all know, guys, sila Chris and Bianca, they just got their first 5-figure income dito sa online business in just 2 weeks. In just 2 weeks. Yep. Hindi pa natatapos yung September. So, ano na lang. Right? yeah, So, alright, exactly. nakikita ko na Ayan ang na, ating Ito. guest. So, let's bring him in now. All right. Woohoo! Dapat may drum roll. Ano? Hello. Hello! All right. Here's our guest for tonight. It's Coach Kiko. Coach Kiko, for those of you who don't know him, the reason why we are here in the business because of Coach Kiko. So, kung hindi namin nakita yung mga ads niya, kung hindi ko nakita, kung hindi nakita nila, we are not here right now. We will not going to earn 4 to 5 figures monthly, consistently, earning 4 to 5 figures monthly. Because of this person, napaka-generous and napaka-matulungan. I mean, so, really, a big thank you to you, Coach Nico. And tonight, we want you to share your experience, your knowledge dito sa business natin. At saka to answer everyone's question. Yeah. So, yeah. If you want to introduce yourself first to all our viewers right now, Okay. floor is yours. All right. Hello guys. Ako si Kiko. Dito ako sa sa Winnipeg, sa Manitoba, Canada. And ako'y isang online business owner for the last 5 years. And background ko, isa akong bank employee for 6 years actually. On my 5th year, nakita ko yung online business through ads lang din sa Facebook, napadaan lang sa feeds ko, and then sabi ko, check ko kaya to. Baka naman and that was actually on time or napapanahon nung nakita ko tong business na to kasi ito yung nangangailangan ako ng, of course, financial aspect ng buhay namin at saka yung time freedom. So during that time, yung mga kids, di ba? Yung mga kids ka na kailangan kong bantayan. At the same time, hindi sumasapat-sapat yung mga income na dumarating. Actually, common na to sa tinagal-tagal ko na sa mundong to or sa Canada, di ba? Uso na talaga ito. Ewan ko ba, bakit uso yung pagiging kapos ng sweldo natin? Di ba? Uso talaga siya. As in, daming complaint, trabaho ng trabaho, tapos laging nauubos pagdating ng sweldo. Yung ang tagal-tagal mong inantay, tapos pagkaantay mo, nawala naman siya kaagad. Parang love life lang, di ba? Tagal mong inantay nung nandyan na nawala kaagad. Ganun ang sweldo. So kaya guys, kung kayo na nanonood dyan, nakaranas na kayo ng ganyan, huwag kayong mag-alala, hindi kayo nag-iisa. Marami tayong dumaan sa ganyang sitwasyon. Pero I think the question is, how long? Diba? How long mo gustong nandyan sa ganyang sitwasyon? Gusto mo magpakulong sa ganyang sitwasyon? Or you would like to find a ways or find a way kung paano ka makakalabas sa ganyang sitwasyon. Kasi akala natin, diba, nung nasa Pilipinas pa tayo, if we go abroad, akala natin okay na, maluwag na yung buhay natin. Pero ang hindi natin alam, or minsan hindi alam ng mga kamag-anak natin, na tayo dito ay nagkakanda kapos-kapos din. Yun. So, pero, eto nakakatuwa, this is a great news, actually, especially dito sa community natin. Talagang na-overwhelm ako hanggang ngayon, kahit sanay na ako na nakikita na ang daming kumikita ng 5 figures. Daming kumikita ng 6 figures sa loob ng isang buwan. Kumbaga, meron palang great news din na kahit naranasan natin yung ganong kapos-kapos, andito, merong option. Talagang proven na. Talagang marami na ang kumikita. Marami na nakapagretiro sa 9-to-5 job because of online business. So, nasa sa atin lang talaga kung tayo ba ay susubukan ba natin or medyo matatakot tayo na mag-start. Kasi yun ang
yun ang pinaka kung may tanong pala kayo, guys, mag-message lang kayo dito sa comment section na salita lang ako nagsasalita kung anong pumasok sa isip ko ngayon. Yun nga, maraming gustong makalubag-luwag, maraming gustong ano kayang negosyong pwede kong pasukin. Yung ganon, paano kaya ako kikita ng extra? Mag-part-time job pa kaya ako? Hindi nila alam hindi nila alam. Kaya kapag trinay mo yung online business, malalaman mo na, bakit ngayon ko lang to nakita? Yun. So, nung isang araw nga na habang nagluluto ako, iniisip ko, ano ba yung 10 years na nakaraan, kumbaga, yung 10 years ago, ano ba yung gusto kong sabihin 10 years ago sa sarili ko versus na gusto kong sabihin 5 years ago. Sabi ko, 10 years ago, I wish na nakakita ako ng business na kagaya nito, na nung bago pa ako sa Canada, hindi sana ako nagkaroon ng financial struggles. Kumbaga, pag dating ko dito, kung nasimulan ko kaagad ang isang online business, nasimulan ko yung negosyo na to, hindi sana ako nakaranas ng sobrang hirap financially. Na talagang as in, baon-baon ka rin sa mga utang, sa mga credit cards, ganyan. And then, 5 years ago, gusto kong sabihin na I'm so thankful na nakita ko yung business na to at ginawa ko. And right now, di ba, habang nasa bahay, kumikita, at ang kagandahan nito, meron kang oras talaga para sa mga anak or para sa pamilya mo. Yun. So, marami pa rin ang natatakot sumubok sa isang business, pero aminin man natin, ang pagninegosyo, hindi talaga yan para sa lahat. Yung iba dyan gustong magnegosyo pero takot, hindi lang nila alam kung paano nila sisimulan. Yung iba dyan gusto lang ng may mag-guide sa kanila kung paano simulan yung business. Kaya naman guys, andito kami to do that. Kumbaga kung kami nagawa namin kumita ng 5 figures, kumita namin ng 6 figures, for sure guys, kakayanin nyo rin. Kasi once in our life dito sa business na to, merong tao na nag-assist sa amin. May tao na nag-coach sa amin, may tao na nag-mentor sa amin. Kaya naman guys, for sure, andun kami para tulungan kayo na maging kagaya rin namin kayo, maging successful din kayo sa larangan ng business. Yun. So yun nga guys, ano pa bang pwede kong sabihin dito? Na Yung kasi yung topic natin for tonight, how do you balance your family? Since full-time job, full-time dad ka na, kasi retired ka na, di ba? After 11 months, for those of you who doesn't know, after 11 months na pag-start ng business na to ni Coach Kiko, he finally quit his job. In just a span of 11 months, naging boss-free siya. So before na may dalawa siyang job, nawala lahat yon, and then naging full-time dad siya. So how do you balance your time being a dad, being family guy, family man, and how do you balance your business as well? Paano mo binabalance yung time mo in those 3 areas? well, actually, kahit employed ako nung araw, nagpa-practice na talaga ako na maging full-time dad. To tell you, kapag nag-o-offer ng undertime sa trabaho, unang-una ako nag-a-apply. Hindi pa sila nag-o-offer, nag-a-apply na ako kahit bawal mag-offer. Sabi, mag-i-email yung HR, okay, yung manager, bawal mag-apply ng undertime habang wala pang offer na binibigay ang HR. Ang ginagawa ko, ina-applyan ko na yan hour ahead. An hour ahead, alam ko medyo slow ang araw ngayon, mag-undertime na ako, apply na ako. Now, na-approve kagad. Kaya naman ang dami kong oras na wala sa trabaho. Panay undertime, pero ang sinisweldo ko, kunti na lang kaka-undertime ko. So ngayon, going back to your question, yun naman talaga yung gusto ko sa buhay, yung may spend ko yung time sa family ko. Simple lang naman yung oras ko sa kada araw. Ganito lang siya. Pagising ko, asikasuhin namin yung mga kids, ihahatid ko sa school, tapos babalik ako sa bahay, mga 9 o'clock, 9:15 na karating ako sa bahay, magkakape, yan, habang kasama ko yung bunso, yan, and 10 o'clock, mag-start na akong mag-check ng aking phone kung may mga inquiries, kung sa business, ayan.
And then, pagdating ng 11 o'clock, magluluto na ako ng pananghalian. Diba? 12 o'clock, 12:30, kakain na kami ng tanghalian hanggang alauna. Tapos, pagdating ng alauna, hawak ko yung phone habang nanonood ng Netflix. Ganon, habang nanonood ng Netflix, habang nag-aalaga ng bata. Tapos yan, pagdating ng alas 2:30, or magpiprepare na uli para magsundo ng mga kids. Tapos uuwi na sa bahay uli, alas 4 nasa bahay na, prepare na naman ng mga ano sa bahay. Ganun lang kasimple. Simpleng-simple lang yung buhay. Nawala yung nawala yung komplikadong part na kung saan mag-iisip ka paano kaya magbabantay ng bata, may trabaho kami, salitan. Yung tipong ganon, wala na yung ganong senaryo. Yeah. Simpleng-simple na yung buhay. Alaga ng kids, pasyal. Yeah. Mostly talaga nasa family. Mhm. Yun ang kagandahan kasi sa business na to, since automated siya. Ayan, pumasok na si Bunso. Since automated siya, nagagawa mo to kahit namamasyal ka. So hindi siya nagre-require na kailangan mo pumasok ng ganito. Gusto ko mamasyal. Yung ganon. Mhm. So it's working on the background, Yeah. ika nga. So ano naman ang masasabi mo doon sa mga meron kasi I'm asking for friends. So ano yung business mo sa ganyan? I don't see any tangible proof. Tangible How proof. do you actually do this business? How do I know that I'm going to earn here? Wala naman akong nakikita. All I see is you guys doing an advertisement. I don't see any products, but you guys keep on promoting and promoting. Ano yung Okay. tangible na pwede mong, let's say I'm that friend. What is the tangible thing that you can, like, sasabihin mo sa akin para ma-convince ako to do this business? Kasi I don't understand I don't understand what you're doing. Kasi oo, nandiyan ka lagi sa social media mo, nagla-live ka, may advertisement ka, but you don't sell. You said we're not selling, we're not hugging friends, but why do you do this advertisement and so on and so forth, diba? So explain it to me. So as a perspective. Okay, when it comes to proof or to prove the business is earning, napakasimple lang talaga niyan, 'di ba? Ang pagbigay kasi ng halimbawa ng bank account mo or history, it's parang napaka-cheap siya na paraan to prove that you are earning, 'di ba? It's very unprofessional para sa isang tao na manghingi ng proof na sige nga pakita mo sa akin yung bank account. No. The moment na yung tao manghingi ng ganyan, they don't deserve to become a businessman actually. Okay? Now, may itatanong lang ako, kunyari, sige, for example sa Shelo, okay, hindi ako nag-work, pero nasa Canada ako. I have cars, 2 kotse ko, may mga kids ako, of course, may mga expenses kami sa bahay. Tatanungin kita, kung halimbawa ikaw, hindi ka mag-work, yung asawa mo lang yung mag-work, will you survive your lifestyle or will you maintain the lifestyle na kailangan sa family mo doon sa sweldo ng isang tao lang? That alone is enough for you to prove them na there's a source of income. Merong pinanggagalingan ng income na kung saan, kasi kung si Mrs. lang nagtatrabaho halimbawa, ako wala akong income sa business, paano kami mabubuhay? 'Di ba? Sabihin natin, ikaw, Coach Shelo, sabihin natin kumita ka ng 1,500 every 2 weeks. That's 3,000 in a month, 'di ba? At walang work halimbawa yung husband mo. Paano mabubuhay? O paano magkakasya yon sa isang pamilya? 'Di ba? So ako, hindi ako nag-work, paano nasusustain yung pangailangan ng family ko? Nakakapag-travel kami, nakakain kami sa labas anytime we want, ganun, kung hindi talaga ako kumikita. And the fact is, 4 years na akong unemployed, ika nga, diba? 4 years na akong retirado sa 9 to 5 job,
Yun. Yeah. Doon pa lang, kung matalino ka, mag-iisip ka talaga, o nga, no? The fact na nasa Canada ka, dito ang mga tao nagdo-double job, nagdo-triple job, pero ikaw wala kang work, paano ka nabubuhay kung wala kang pinagkakakitaan? Exactly. Di ba? And doon naman sa tinasabi na tangible proof, hindi porket may nakikita ka na proof or tangible products or tangible company, hindi ibig sabihin na kumikita ka na. Okay? I'll give you an example. Ngayon ko lang nalaman to nung pinasok ko ang pagbibusiness ng restaurant. Okay? At dahil din sa negosyo na to, nagkaroon ako ng business na restaurant dito sa Winnipeg. Ngayon, napag-alaman ko na yung mga restaurant, okay, na may negosyo, hindi lahat kumikita. Hindi lahat kumikita. Marami dyan nag-struggle magbayad ng upa. Marami nag-struggle magpasweldo ng tao. Marami nadidelay magpasweldo ng tao. Bakit? Na-experience ko yung business na restaurant sa umpisa, mahina. Wala ka pang kliyente. So hindi porkit may restaurant business ka, proof na yon na kumikita ka sa restaurant na yan. Enough na yon para pumasok ka sa isang restaurant business. So, you know what I mean, di ba? Merong isang business na may tangible na nakikita mo, na may products, may pagkain na tinda, akala mo kumikita ng malaki. Tapos samantalang meron ka nakitang online business, alam nila, sinasabi nila na kumikita sila, naghahanap ka naman ng ng proof, di ba? So it's very ironic yung ganon. Kaya ganon ang ganon ang mindset ko. I don't have to show you kung magkano ang income ko just for you to be, just for you to join or to start this business, kasi I'm not there to convince you. Unang-una, pag kumita ka, buting bibigyan mo ako dun sa income mo, di ba? Oh, sige, pakita ko sa iyo yung mga ikinikita ko. Sa pag kumita ka, hati tayo. Ganon, di ba? So, ano lang yan eh, kumbaga, ando na tayo sa yung parang, I don't know, yung tao talaga nag-grow habang tumatagal. Oh, especially kapag nandito ka na sa business na to, minsan hindi mo na papatulan ba yung mga ganong style na kasi hindi naman tayo kagaya ng ibang business na alam mo yun, yung ipapakita mo yung income para ma-convince yung ibang tao. No, ibang natin. We are working on a professional way. Yeah. Ganon. We are working on alam mo yung may dignidad yung negosyo na ginagawa mo, hindi yung chipipay sa paningin mo, yung ganon, di ba? Pero marami pa rin gumagawa ng ganong style eh. Papakita ka ng income, pakita ka ng yung mga claims na ganyan. Hindi tayo magki-claims. Kasi unang-una, ang negosyo is a risk, di ba? There's no guarantee pagdating sa negosyo. Kung ang negosyo mo, kahit anong negosyo yan, kung anong mag-franchise ka ng pagkain dyan, hindi mo alam kung kikita yan or hindi. Di ba? So, hindi mo pwedeng ipakita yung income mo kung magkano yung benta mo para magnegosyo sila ng pagkain. Ganon. Pero sa atin, sa online business, no, I don't have to show you my income. Una-una, that's confidential actually. Tutuusin, di ba? Why would you show your bank account to them just for them to join or start a business? Ganon. So it's for them. Kumbaga, maniwala sila sa hindi. Parang yan. Sabi nila, to see is to believe daw. To see is to believe. Pero pagdating talaga sa business, it's actually to believe is to see. Baliktad. To believe is to see. Kung naniniwala Have to ka, believe first, yeah. kung naniniwala ka, makikita mo yung result. Biblical din yan eh. Yes. Diba? Diba? Biblical yan. Kumbaga, meron nga diba yung pinagaling, diba, na bulag, diba? Yeah. Yung paniniwala mo, yun ang nagpagaling sa'yo, kaya nakakita ka na. Ganon. So, to believe is to see. Yeah. Ganon sa larangan ng pagninegosyo. Pero kung nag-uumpisa ka pa lang, hindi ka naniniwala na medyo aasenso ka sa buhay, mabablock yung yung blessings mo. Ika nga. Yun. So ganun lang yung ma-advise ko sa mga tao na nanghihingi ng proof pagdating sa sa business. Okay?
I think ang pinaka-the best dyan is to do it yourself. At makikita mo, see it for yourself, makikita mo yung proof talaga. Yun. Kasi ganun lang din ako eh. Nung kumikita yung mentor ko ng grabe, kumikita yung mentor ko 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 isang buwan. Oh, grabe, nalula ako. Isang taon ko ng sweldo to ah. Sabi kong ganun. Pero talagang sabi ko, talagang gagawin ko tong negosyo na to kahit anong mangyari, kahit hindi ako kagalingan sa social media, kahit hindi ako marunong sa technology, gagawin ko to. May training naman eh. May training, merong mentorship, alam mo yun, may website ka, may mentor ka, may coach ka. Kasi gawin ko na to. Ganun. Sabi ko nga sa mentor ko, pwede ba tawagan mo muna ako? Baka mamaya hindi tao tong kausap ko eh. Tinawagan niya ako, mga 5 minutes kami mag-usap. That alone is enough for me na proof na tao talaga to. And ako talaga yung gagawa ng business ko. Kahit pa kumikita yung mentor ko ng 50,000, 100,000 isang buwan, ako pa rin yung gagawa ng business ko. Kaya yun yung pinaka best na proof talaga na kikita ka sa negosyo is gawin mo muna. Gawin mo siya. Ikaw mismo yung trumabaho. Yun. Nung umpisa, kumita naman ako parang $200 or $100. Eh, hindi naman tumalbog yung income ko. Ibig sabihin, totoo siya. May T4A naman. Yes. So, talagang ngayon, doon lang. Nasa lumaki. Simula sa maliit. Yes. Yun. How about you, Chris and Bianca? Meron ba kayong additional questions para sa ating Coach Kiko? Ano lang, follow through. It's really faith over fear, right? So, lahat naman ng bagay nakakatakot pag hindi mo alam. Katulad namin, alam namin na gusto namin kumita, i-supplement yung income namin, pero hindi namin alam at that time na online business yung magiging sagot sa supplemental income namin. Alam ba namin gawin yung online business? No, right? Pero nandyan si Coach Kiko to mentor, to coach, and nakita namin yung training, nakita namin yung community, and nakita namin yung iba't ibang klase ng tao doon. Yep. Different culture, different ethnicity, different background, and lahat sila, it doesn't matter kung meron kang college degree or high school graduate ka lang, kumikita sila ng 5-figure a month. Yung iba pa na figure nila, mas malaki pa sa sweldo ko as interior designer in a month, right? So yun, enough na rin sa amin yun na proof para start yung business. At saka, yun ko na ramdaman talaga, yun yung kulang sa amin ni Popon. Kasi matagal na namin hinahanap na kumikita kami ng sapat for our family, pero naramdaman ko there's something missing. Ang missing is yung nawawalan kami ng time para sa family namin. So, yun yung naging sagot yung online business. So, yung faith namin sa sarili namin na gagawin namin to regardless kung alam mo kung may mga taong hindi naging successful sa business na yon, it doesn't matter na hindi kami it doesn't mean na hindi kami magiging successful, right? Kasi lahat naman ng ginagawa mo, yung resulta nun, it's because of you, right? So kung mag-succeed yon, mag-fail yon, nasa sayo. Kung yung coach mo or mentor mo kumikita ng 5-6 figure a month, it doesn't follow na you will as well, right? Kasi kailangan you work hard for it too. Pero kung matatakot ka, kung nagstay kami sa takot year ago, January 2022, hindi kami makakahit ng 5-figure in first 2 weeks ng September, right? Saka dagdag ko lang din, the other day ata, narinig ko lang to sa radyo, yung the most common word this day, alam mo kung ano? Time. Right? Napaka-common. I don't know if it's a coincidence or if it's an actual like na-research nila, pero alam mo yon, it's really, kasi yung time kasi, nagiging underrated siya eh. Right? We're always looking for money, right? People keeps on looking for money kasi gusto nila mag-spend ng maraming, kumbaga gusto bumili, right? Gusto nila mag-travel, gusto nila mag-spend ng time sa kanilang mga pamilya nila, right? Pero the fact na naghahanap ka ng way para kumita, right? Because you have what
you want, what you really want, right? Magkaroon ka ng time para sa iyong family, right? Para sa iyong sarili, para, kumbaga yung stress mo sa work, di ba? Ma-alleviate, ma-remove kasi gusto mong mag-travel, right? Meaning, gusto mo magkaroon ng time para doon, di ba? So, nagiging underrated siya. At the same time, hinahanap-hanap natin through means ng money, right? Kasi yung money is always, it's always gonna be a tool. It's always gonna be a resource. Ayun, kasi syempre, yun yung way para magkaroon ka ng, paano ka magta-travel kung wala kang money, right? Paano ka makapag-spend ng more time kung yung time na ginagawa mo is more on sa work mo, di ba? Spend ng time sa family mo, right? Pero yung ang dami mong ginagawang time, naubos yung time mo sa work, di ba? Di ba? Paano mo magagawa yun kung kailangan mo magtrabaho kasi dahil kailangan mo ng pera, right? What if meron ka extra na money na kumbaga napupuno, 'di ba? Yung kailangan mo doon, 'di ba? So magkakaroon ka ngayon ng time back sa family mo ngayon, right? Yeah. So nakakatuwa lang kasi nag-gulat ako actually. Narinig ko lang 'yon sa morning drive namin ni Lali papunta sa school. Tapos ayun yung lumabas. Kumbaga, the most common word like right now, like this day, is time. Exactly. Actually, ito lagi kong sinasabi to doon sa dalawang kids ko na hinahatid ko sa school every morning. Sabi ko, kanina sinabi ko rin sa kanila, sabi ko, I'm so lucky I have you guys. Sabi ko ganon. I'm so lucky, I'm so happy I have you guys. And I'm so happy that I'm able to drop you off to school every day. I'm so happy that I'm here anytime you need me. Yung ganon. So I'm happy na you guys are my kids. Yun. So yun ang sinasabi ko sa nila, na appreciate ko na may time ako para sa kanila. Yeah. So, hindi talaga matutumbasan ng pera eh. Tama yun. Exactly. Totoo yun. And again, napaka-importante talaga, lalo na ngayon, don't rely on source of income. Especially yung income na nanggagaling lang sa work mo. Dapat kailangan ngayon, meron kang plan B in place. Kasi, anytime pwede kang palitan ng job mo. And also, for those of you guys who are scared, skeptical, dito sa business namin. We are doing this. Coach Kiko's doing this for 5 years. I'm doing this for less than 3 years. Magti 3 years na. And Chris and Bianca, almost 2 years. 1, right? This is tax registered business. And all you have to do is to try it. Kasi the only way that you can prove na this is working is for you to try it. Kasi, and also, once you try it, you have to believe that kung ano man yung halimbawa kay Coach Kiko, he said his mentor is earning 50, 30, 40, 100, 100, even she's a millionaire now, yung mentor ni Coach Kiko. But again, sabi nga ni Coach Kiko, hindi ibig sabihin na yung mentor mo is kumikita ng million, ibig sabihin kikita ka din ng million. You could earn a million, but at the end of the day, you are the one who will going to build your business. This is your company. You're gonna build your business. You're gonna build your company. So, the amount of effort that you will put on your business will be equal to the amount of result that you will get in return, right? So, nasa sa inyo yun. Sa lahat ng mga business owners natin, sa mga bago and sa luma, kahit yung founder natin always say, never give up. Kasi as long as nandun pa rin yung paniniwala ninyo na this business will be one day will replace your job right now. Hanggat nandun yung paniniwala nyo, kahit katiting na paniniwala nandun pa rin yun, just don't give up. Kasi the moment you give up, wala. Hindi na matutupad yung pananiwalaan nyo noon. So, the moment na nag-start kayo and you decide to start the business. So, yeah. Yung sabi nga, yung small faith na yon,
can bring you to the dream na inaasam-asam mo. So, yeah. Dumating na yung aking movement na distract ako. Sorry. Ako din ito, nag-bake sila sa baba, tinatawag ako. Yeah. So, ganito yung business namin, guys. So, Alarm time. sa So, uso. kailangan yung mga chikiting namin, lagi yan, nasa surrounding namin. So, ngayon, kasama na sila sa business. Kahit si Jingo nagtatanong, Mami, why do we have to take pictures every morning? And then I said, oh, this is our business. Oh, okay. Then you're gonna make money and gonna get me more treats. Oo. Actually, ganun na sila. Inuumpisahan na natin silang turuan ng tamang mindset. Habang bata, then what mom is doing is for the business. Oh, your friends. Nakikita kasi kayo on social media. Oh, those are your friends. Yes. Yeah. So yun. So again, it's 10 o'clock na dyan sa inyo. So I know it's just a short one, but it's very informational. I like everything that you said, Coach Kiko, regarding the tangible asset and all. Yeah. And I think before we end, there's something I'd like to tell everybody. Yeah. Dati ang pangarap ko ay magkaroon lang ako ng time freedom para maalagaan ko yung mga kids ko. And hindi ko na-realize na itong business pala na to na sinimulan ko will take care of me sa mga oras na kailangan, mas lalo ko siyang kailangan. What am I saying is, last year, I don't know, hindi ko alam kung ba't na, sabi nila, dahil sa yung katawan ko, bigla ako nagkaroon ng Bell's palsy, di ba? Sabi natin, kung empleyado ka, you have EI, di ba? Kung hindi ka makapasok. Pero wala akong EI, may Bell's palsy ako. Kung ako merong sakit na ganun, the last thing na iisipin ko yung trabaho ko. Di ba? Hindi ako na-stress na ang gagawin ko. Tawag ako sa boss ko, may Bell's palsy ako, apply ako ng EI, apply ako ng ganito. No, it does. Kasi wala akong iniisip na ganun. Meron akong Bell's palsy, I have to heal, di ba? Sabi, lagi akong twice a week. Meron akong therapy. Yeah. Okay? And then ang income ko tuloy-tuloy pa rin na pumapasok. Okay? And then after nung Bell's palsy ko last year, nagkaroon naman ako ng frozen shoulder. Ito. So hindi ko ang sakit niya sa gabi, ganon. So hindi ako makatulog na masyado sa gabi, pero alam mo yun, wala kang iniisip na trabaho na papasok, hindi ako nakatulog ngayon, may pasok pa ako bukas, yung ganon. Walang ganon. I have the business who is taking care of me. So yun yung mga oras or mga situation na kung saan kailangan mo ng time mo para sa sarili mo. Yeah. Na hindi ko na pinoproblema yon dahil meron akong time freedom. Thank you sa online business ko. Yeah. And maliba pa dyan, yung mga, alam mo yung special events, yung mga milestone, yung mga birthday party, yung mga ganun. Hindi mo na iniisip, ay may pasok pa ako, di ba? Yung mga ganun. Pero may mga stuff din, hindi lang sa mga kasayahan, nagagamit mo yung time freedom mo, nagagamit mo siya kung kailan mo siya kailangan, lalo na sa panahon na yung pinanganak yung bunso ko, 34 weeks ba? 35 weeks, 3 pounds, naka-ICU for 3 weeks. Every day kailangan pumunta sa hospital, yung ganon. Guess what? Walang problema, walang trabaho eh. Diba? Let's go there every day, ganyan. Yeah. Oh. Ganon ko siya, ganon kadaming pakinabang ang nagawa ng online business sa family ko. Ganon. So hindi ko akalain. Nagsimula lang yan sa isang maliit na faith. Diba? Sabi nga nila kung meron kang faith na sinlaki man lang ng mustard seed. Yeah. Diba? Ganon siya. Pwede siyang lumaki, dumami ng dumami. Yeah, napansin ko rin yan on my personal experience doing the business. Alam mo yung dati when you get sick, right? Iisipin mo, mababawasan yung sweldo ko. Yung kaginauna mo isipin no? Mababawasan, hindi buo yung sweldo ko. Pagkakasyahin yung sweldo ko for all my bills. Pero ngayon, halimbawa,
si Jing o may sakit or me will get sick, hindi ako papasok. Pero hindi ko i-stress yung sarili ko na ay kulang yung sweldo. Kasi meron tayong business na nagpo-provide ng extra. So yun ang kagandahan na meron ito kasi iniis niya yung stress mo. Iniis niya. Kumbaga dating stress mo, inaano niya, tawag dito, anong tawag doon? Nire-replace niya. Kasi sasagutin niya. So, yung blessings talaga, magaang po dito sa online business. Kasi lalo na yung community, nagtutulungan. Walang, tawag dito, anong tawag? Hindi paligsahan. Hindi siya kompetensya. Hindi confident. Business. This is not a competensya type of business. We help each other. We support each other business. Kaya naman, lalo nag-grow yung online business namin. So, if you guys are interested, marami pa nga nanonood. They are not yet business partner, but maybe after this one, magiging business owner na rin. Magiging business partner. Yes. So we are excited to welcome all of you guys. And i-mentor namin kayo, i-coach namin kayo. We will share everything that we know. And makikita nyo, see for yourself, yung community natin, hindi kayo mag-iisa and basta, you will see. Ayun, the best na decision na sinimulan ko to. Kung alam niyo lang, muntik ko nang mamura si Coach Rico back 2018. Nung, akala ko scammer siya. As in, hindi ako naniniwala, di ba? Akala ko scammer siya. Muntik ko na siyang mamura. Hindi pa ako successful doon. Nagsimula pa lang ako. Bago pa lang siya ng mga 6 months pa lang or wala pa. Wala Kasi pa. August 2018 ko to nakita. O yun, din ako kagad. Kasi di ba, o yun. 3 months pa lang ako. Niwala, sabi ko, scammer kayo, kalokohan to. 100,000 in one day? Walang ganon. Ayun. Tapos, long story short, after 2 years, yun, nag-start na ako sa business. Talagang, hindi lang si Coach Kiko ang isa sa mga maraming nagpatunay na itong business is legitimate business. So, kaya naman, ngayon ay successful din tayo sa online business at marami din natutulungan. Kasi naniwala ako, kung kaya ng business na to na baguhin yung mga buhay ng tao na nakikita ko, kaya din ito baguhin yung buhay ko. And yun ang ginagawa ng business paunti-unti. Right? Amen to that. And it will happen to you. I know it will happen to you guys. Sa mga nanonood na mangyayari din yan. Yung faith, sabi nga nila, kahit na as little as small as mustard seed, as long as you have that faith, you believe that this business will be your prayer that you've been asking for. Try nyo lang. There is no harm in trying. You have 30 days to look it out, right? So you have enough time to check out the business. Pag ayaw nyo, there's no problem, right? Malay nyo, you will see our system, then you will come up with your own system, right? Or you can partner with the system, meron na kaming system, then we can be business partners. So ganun lang. So yeah. This is an awesome night, awesome Friday. This is episode 4. Thank you everyone for yan, nakakatuwa, di ba? Episode 4 na kami ko. Yeah. Every Friday na to. So, yeah, thank you guys. Yung feedback na na-receive namin, kaya naman we've reached episode 4. So, next week, abangan nyo ulit ang aming next episode and let us know what you want us to discuss. Kung meron kayong questions, just put it on the comment section below. And we will see you again next Friday. It's gonna be another exciting business talks. Hindi natin alam kung sino magiging guest namin. Exciting. Okay. So, thank you again, Coach, for your time. I know you are so busy. So, hinintay namin siya kasi meron siyang coaching call before this live. Yeah. So, yun, another business partner na mag-i-start. And thank you, Chris and Bianca. So, enjoy lang natin habang wala pang snow. Yes. Yes.
right? It's Ah, Friday night. Friday Yeah. night. All right. All right. Thank you so much, everyone, and enjoy the rest of your weekend. Enjoy the rest of and go and make disciples, sabi nga nila. But here, come here. Hintayin namin kayo dito sa online business. Yeah. All right. Okay. all right. Awesome. Thank you, guys. All right. Thank you, guys. Thank you Ay, for watching. Thank you sa mga for nanonood pala natin, kay Marion, Mm. Pamela, kay Primrose, kay Ate Evangelist. Wills, kay Julian, Belle, Bell, Si Julian. Julian from Hawaii. Look at Why? oh, from Angeline, Hawaii. Kay OJ, Arnel, kay Sis Banji, Yeah. Loretta, Hello, hello. kay Arnel, hello, hello. kay Sis Edralyn. Dami nila. Yan. Thank you guys for watching. So, we'll see you next Friday for our episode 5 on Business Talks with Chris and Bianca. Thank you again, Coach Tito, Chris and Bianca. Bye now. Thank you, God bless. Coach. Bye. Bye. God bless. God bless everyone.